Kabanata 251, ang panukala. Dahil ang mundo ay sumasamba sa mga bayani, ako ay magiging isang bayani. Dahil ang lipunang ito ay gumagalang lamang sa mga mayayaman, kung gayon ako ay magiging isang mayaman na tao. Sa sumunod na linggo, lumabas ang mga makabagong balita sa lokal na bilog ng negosyo bawat araw. Nakuha ng J Corporation ang Speedy Express. Nakumpleto na ang pagbabago ng legal na entity. Nakuha ng J Corporation ang 80% ng mga bahagi ng Daily Express na may cash na kontribusyon na $1 bilyong kabilang ang equity transfer tax. Nakumpleto ng J Corporation ang pagkuha ng ilang kumpanya ng Surir tulad ng Omni Express at 365 Express. Break. Nasira. Nakumpleto na ng J Corporation ang buong pagkuha ng takeout na kumpanya, ang ETOP, sa halagang $10 bilyong. Break. Nasira. Nasira. Nakuha ng J Corporation ang Uber Eats sa halagang 40 bilyon at naging pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Malapit nang matapos ang taon, napakaraming empleyado ang nagbabakasyon at umuwi para sa Pasko at Bagong Taon. Gayunpaman, ang malalaking balitang iyon ay patuloy na lumitaw sa bilog ng negosyo. Sumisikat. Lumulutang. Pagkatapos ng pagkuha ng Uber Eats, ang kabuoang market value ng Uber Eats ay tumaas sa halos $150 bilyong. Ang pagkakakilanlan ng chairman ng J Corporation ay nananatiling hindi kilala, ngunit itinuturing na siya ng mundo ng negosyo bilang ang pinakamayamang tao sa bansa. Bahay nina Ivy at Caden sa Jade Villa. Sina Caden at Ivy ay parehong nanunood ng balita na may lubos na pagtataka sa kanilang mga mata. J Corporation. Ano nga ba ang pinagmulan nitong J Corporation? Paano nito nakuha ang napakaraming negosyo ng sunod-sunod? Naging emosyonal at namangha si Caden. Dahil ang J Corporation ay nakakuha ng maraming kumpanya ng Surir, ang domestic Surir industry ay pinangungunahan na ngayon ng isang tripartite ng J Corporation, Breezy Express, at Perry Express. Nagulat din si Ivy, at sinabi niya, bakit wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa CEO ng J Corporation? Tiyak na may malakas na background ang taong ito. Napakaraming kumpanya na ang nakuha niya nang hindi niya kailangang ibunyag ang kanyang pangalan, ha? Paliwanag ni Caden, siya ay nagsasabing siya ay isang kumikilos na pangulo, ngunit ngayon alam ng lahat na ang taong iyon ay hindi talaga ang namamahala sa J Corporation. Ang J Corporation ay naging nangungunang korporasyon sa bansa, at siya ang naging bagong pinakamayamang tao sa bansa. Masyadong natukso si Ivy. Ang pinakamayamang tao sa bansa. Oh my God, gusto ko talagang makilala ang lalaking ito at malaman kung ano ang hitsura niya. Sana magkaroon ako ng pagkakataon na makilala siya. Sa oras na ito, sa katabing villa, kakauwi lang din ni Victoria. Hinubad niya ang kanyang mataas na takong at sinabing may pagkamangha at paghanga, may mga nakatagong eksperto sa lahat ng dako. Nakita mo na ba ang balita ng J Corporation? Makapangyarihan talaga ang taong ito. Maging si Mr. Walton ay nagsabi na hindi sila katugma ng J Corporation. Sinabi din niya na ang presidente ng J Corporation ay hindi lang naging pinakamayamang tao sa bansa ngayon, kundi siya na ang pinakamayaman. Ayaw niya lang ipakita ang mukha niya. Nagpalit si Victoria ng kanyang tsinelas at uminom ng malaking tubig na nakakaramdam pa rin ng pag-aalala. Hindi katakataka na si Victoria, na nasangkot sa mundo ng negosyo, ay tiyak na nabigla sa mga balitang iyon araw-araw. Biglang sabi ni Victoria, by the way, Jordan, tinawagan lang ako ng kapatid ko para sabihin na gusto niyang pumunta ng Maldives sa New Year. Sabay na tayo. Maraming tao ang gumugol ng bisperas ng bagong taon kasama ang kanilang mga pamilya. Si Emily ay nag-iisang kapatid na babae ni Victoria. Bihira lang magkita ang dalawa, kaya tiyak na kailangan nilang magsama sa holiday ng bagong taon. Wala pang kamag-anak si Michael sa bansa sa ngayon, kaya't nagkukumpulan silang tatlo para magsaya. Gayunpaman, nagpanggap si Michael na nag-aatubili sa Maldives. Ang layo kaya nun. Umupo sa tabi ni Jordan, hinawakan ni Victoria ang braso ni Michael at niyugyug ito. Halika, honey, pagbigyan na natin ang gusto ni Emily. Well, okay. Pagkatapos ay nag-aatubili na sumang-ayon si Jordan. Salamat honey. Pinigyan ni Victoria ng halik sa pisngi si Michael at saka tumayo. Maliligo ako.
Sa panunood ng pag-alis ni Victoria, ngumiti ng masama si Michael at naisip, "Silly sweetheart, hindi mo pa rin alam na ideya ko na pumunta sa Maldives, di ba?" Hihihi. Sa katunayan, ang pagpunta sa Maldives para sa bisperas ng bagong taon ay ideya ni Jordan. Matagal na siyang nag-charter ng isla sa Maldives. Hindi pinaplano ni Michael na pumunta doon para lang sa isang holiday trip para sa bagong taon kundi para mag-propose din. Sinabi ni Emily na gusto ni Victoria na ma-propose sa isang tahimik na kapaligiran, kaya kinuha ni Michael ang isla para sa panukala. Nagplano si Michael na magmungkahi sa simula ng taon. At saka, malapit nang lumapit si Michael kay Ivy at sasabihin sa kanya na siya ang presidente ng J Corporation. Gusto niyang sabihin sa kanya na hindi pa siya natiwalag sa pamilya. Bago malaman ni Ivy ang katotohanan, kailangan muna niyang ipaalam kay Victoria, kung hindi, ito ay masyadong hindi patas sa kanya. Araw ng bagong taon, Maldives. Nagyayelong sana sa New York City sa oras na ito. Gayunpaman, sa bahaging ito ng Maldives, medyo mainit. Kinailangan lang nilang magsuot ng short sleeve na damit dahil ang temperatura dito ay nasa pagitan ng 26 hanggang 31 degree sa buong taon. Victoria. Jordan. Sa airport, lumaktaw si Emily patungo sa kanila, nakasuot ng magaan na maikling damit. Inakala ni Victoria na magkikita sina Emily at Michael sa unang pagkakataon, kaya ipinakilala niya, "Emily, hayaan mong ipakilala kita sa..." "Hoy, pwede mong isave ang pagpapakilala. Familiar na tayo sa isa't isa." Mabilis na sabi ni Emily. Noong huling nagkita sina Emily at Jordan, nagpalipes sila ng isang gabi sa isang hotel sa DC. Paano niyo nakilala ang isa't isa? Hindi ba ito ang unang beses na magkikita kayong dalawa? Curious na tanong ni Victoria. Natawa si Emily at sinabing, "Well, may tinatawag na Instagram. Lagi tayong nagbi-video call sa isa't isa sa Instagram, di ba, Jordan?" "Oo." Tumanggo si Jordan. Tumingin si Victoria kay Michael na may pagdududang tingin at nagtanong, "Bakit palagi kang nakikipag-video call sa kapatid ko? Nagkagusto ka na ba sa kanya?" "Hindi." Sabi ni Michael na may inosenteng ekspresyon. "Haha." Sa pagtingin sa selos na tingin ng kanyang kapatid, masayang ngumisi si Emily at sinabing, "Vicky, tigilan mo na ang pagiging selos." Tere na sa hotel. Sumakay silang tatlo ng taxi mula sa paliparan patungo sa isang isla na pinangalanang Vomyali. Pagdating nila sa islang ito, medyo nakakapagtaka si Victoria na wala ni isang tao ang nakikita kahit na walang limitasyon ang tanawin. Walang mga turista o kawani ng serbisyo. Sa paglalakad sa paligid ng isla, natuklasan ni Victoria na ang isla ay pinalamutian ng maganda. May mga karatula sa lahat ng dako na nagsasabing, "Will you marry me?" Nako, may nag-charter sa islang ito. Bilisan na natin at pumunta tayo sa ibang lugar para magsaya. Napagtanto ni Victoria na ang isla ay dapat na chartered. Kung hindi, imposibleng walang tao sa paligid. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naglabas si Michael ng isang brilyante na singsing mula sa kanyang bulsa, lumuhod ang isang tuhod, at nagpropose kay Victoria, na nakasuot ng puting maxi dress. "Papakasalan mo ba ako?" Agad na tinakpe ni Victoria ang kanyang bibig at nanlamig sa gulat. Naayos mo ba ang lahat ng ito?" Sa isang sulyap, masasabi ni Victoria na isang mayamang batang supling ang nag-charter sa isla upang mag-propose sa kanyang kasintahan dahil may pakiramdam ng romansa sa buong isla. Hindi niya lang inaasahan na ang nag-charter sa isla ay si Jordan, at ang babaeng pino-propose ay siya mismo. "Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya." Panay ang palakpak ni Emily sa tagiliran. Natouch si Victoria kaya napaluha siya. Then, she looked at Michael and gave him her answer. "Oo." Kabanata 252, "Ako ang pinakamayamang tao sa bansa." Pumangon si Michael at niyakap ng mahigpit si Victoria. Ipinikit ni Victoria ang kanyang mga mata, at patuloy na umaagos ang luha ng kagalakan sa kanyang maselang mukha. Siya ay 31 taong gulang na, at bagamat napapaligiran na siya ng maraming manliligaw sa lahat ng mga taon na ito, palagi niyang nararamdaman na mag-iisa siya hanggang sa makilala niya si Jordan. Malakas din ang loob ni Jordan, dahil si Victoria ang pinakamagandang babae na nakilala niya at ang babaeng nagtrato sa kanya ng pinakamahusay. Nang kutsain at hiyain siya ng lahat dahil iniwan siya ng kanyang asawa at ng pamilya Hudson, si Victoria lang ang handang manatili sa tabi niya.
Inilabas ni Michael ang kumikinang na brilyante na singsing mula sa kahon ng singsing na diamante, marahang itinaas ang maselang kamay ni Victoria, at isinuot ang singsing sa kanyang singsing na daliri. Si Victoria ay hindi kapani-paniwalang naantig, at napagtanto niya na ang singsing ay hindi malagkit. Napabulalas siya ng may pagtataka, ang brilyante na singsing na ito ay maganda. Ang diamond ring ay idinisenyo ng top bespoke jewelry brand ng New York, si Lorraine Schwartz. Ito ay gawa sa isang octagonally cut na 18 karat na diamante na nakalagay sa isang platinum base. Ang tigas ng brilyante ay kumakatawan sa hindi masisirang pag-ibig na mayroon siya para sa kanya. Si Emily, na nasa gilid, ay inilabas na ang kanyang DSLR camera at kinuha ang papel ng photographer. Habang kumukuha ng litrato, ipinaliwanag niya, Vicky, ang diamond ring na ito ay nagkakahalaga ng $7 milyong. Espesyal na ginawa ito ni Michael para sa iyo. $7 milyong. Kasing halaga iyon ng isang villa sa New York City. Bukod dito, aabutin din ng ilang milyong dolyar ang pag-arkila ng isla. Gumastos si Michael ng mahigit $10 milyong para lamang sa dalawang bagay na iyon. Nagulat si Victoria kay Michael at nagtanong, saan mo nakuha ang pera? Isinuot na ni Michael ang diamond ring sa kaliwang ring finger ni Victoria. Sa sandaling ito, kailangan din niyang maglinis sa kanya. Victoria, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Sa katunayan, ang aking pagpapatalsik mula sa pamilyang Hudson ay isang kasinungalingan, at palagi akong bahagi ng pamilya, sabi ni Jordan. Napangiti rin si Emily na matagal nang nakaalam ng katotohanan, hindi lang iyon, sis. Siya na ngayon ang pinakamayamang tao sa bansa, at ang korporasyon, ang J Corporation, na kumukuha ng malalaking kumpanya, ay itinayo niya. Napatulala si Victoria. Hindi ka naman pinaalis sa pamilya. Pag-aari mo ba ang J Corporation? J ang initial ng pangalan ni Jordan. Tumango si Jordan. Gayunpaman, talagang nagalit si Victoria nang malaman ang balita. Kung ganoon, lahat ng ito ay nagsinungaling ka sa akin. Kung wala kang tiwala sa akin, kalimutan mo na ang pagpakasal sa akin. Habang nagsasalita si Victoria, tatanggalin na niya ang singsing na kakasuot lang ni Michael sa kanyang daliri. Nagmamadaling niyakap ni Michael si Victoria at pinigilan. Victoria, hindi naman sa ganon. Hayaan mo akong magpaliwanag. Noong oras na iyon, nalaman ko na niloko ako ni Ivy dahil malinaw na natulog siya kay Tyler, ngunit nagsinungaling siya at sinabi sa akin na wala siyang ginagawa sa kanya. Hindi yon. Nagkaroon din siya ng hindi maliwanag na relasyon kay Kayden at nakipag-date sa kanya araw-araw kahit na siya ay nabuntis. Gusto ko siyang hiwalayan, ngunit bago pumanaw ang lola ni Ivy, pinanggakuan niya ako sa kanya na hindi ko hihiwalayan si Ivy. Iniligtas ng lolo ni Ivy ang buhay ko, at ayaw kong umalis siya sa mundong ito ng may pagsisisi, kaya pumayag ako. Tulad ng alam mo, sineseryoso ko ang mga pangako, at ayaw kong sirain ang aking pangako, kaya naisip ko ang solusyon na ito. Alam kong mahilig sa pera si Ivy, at kapag nalaman niyang sira na ako, tiyak na siya ang magkukusa na hiwalayan ako. Medyo alam ni Victoria ang tungkol sa kasal ni na Michael at Ivy. Alam ni Victoria na mabuting tao si Jordan, kaya hindi rin niya ito sinisisi. Tinanong niya, bakit hindi mo sinabi sa akin kahit na magkasama tayo? Sabi ni Jordan, matagal ko nang gustong makahanap ng pagkakataon para sabihin sa iyo, pero gusto kong maghintay hanggang sa manganak si Ivy. Well, as you know, siguradong babalikan ako ng babaeng iyon kapag nalaman niyang hindi ako natiwalag sa pamilya. Tumango si Victoria, batid na noon pa man ay may gusto na si Ivy kay Michael at iniwan lamang siya dahil walang pera. Kapag nalaman niyang mayaman na siya, tiyak na susubukan niyang bawiin siya muli. Emily persuaded Victoria from the side, Vicky, patawarin mo na lang siya. Maaaring itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit lihim din niyang tinutulungan ka. Naging deputy president ka ng Perry Express dahil din sa kanya. Si Miss Audrey ang nakababatang kapatid niya. Lalong nagulat si Victoria. Kapatid mo si Miss Audrey. Ngumiti si Michael at tumango. Oo, siya ang aking bunsong kapatid na babae. Noon lang naintindihan ni Victoria kung bakit madali siyang naging deputy president at pagkatapos ay presidente ng Perry Express. Ang lahat pala ng ito ay hindi dahil sa swerte niya o sa pagiging maayos niya kay Audrey, kundi dahil sa ayos ni Jordan. Ikaw ay kaya nakakainis. Hindi mo rin sinabi sa akin kanina.
Tinapik-tapik ni Victoria si Jordan, ngunit alam niyang napatawad na siya nito matapos tingnan ang ekspresyon nito. Ang mundong ito ay ganito lang. Kung ang isang mayamang tao ay nagkukunwaring mahirap, siya ay may posibilidad na madaling mapatawad. Gayunpaman, kung ang isang mahirap na lalaki ay nagpanggap na mayaman, ang babae ay tiyak na makikipaghiwalay sa kanya kapag nalaman niya ito. Sasampalin pa siya nito. Siyempre, si Victoria ay hindi isang mang-uukol sa pera. Sa sumunod na 2 araw, masaya sina Jordan, Victoria, at Emily. Sina Michael at Victoria ay lumipad pabalik sa New York City sa 3 araw ng bagong taon. Bago umalis, inanyayahan ni Michael si Emily na pumunta sa New York City at tumira kasama nila ni Victoria. Maaari rin daw niyang ayusin ang kanyang posisyon sa J Corporation. Gayunpaman, si Emily, na medyo matitigas ang ulo, ay tumanggi. Sinabi niya na mas gusto niyang maging flight attendant at lumilipad sa buong mundo. Para sa Jordan, lahat ng trabaho ay pantay-pantay. Sa kanyang palagay, walang pinagkaiba ang presidente ng isang nakalistang kumpanya at isang flight attendant na nagsisilbi sa mga bisita sa mga eroplano. Kaya naman, iginalang ni Michael ang desisyon ni Emily. Pagdating nila sa airport, nadiskubre nilang maraming fans ang nakapaligid sa lugar dahil nagkataon na sumakay sila sa parehong flight ng isang sikat na celebrity. Matagal nang sikat si Victoria at nasa national TV bago pa siya nakilala ng maraming reporters. Nang makita nila si Victoria, ang pinakamagandang presidente ng New York City, nakahawak kamay sa isang gwapong lalaki at nakasuot ng kumikinang na singsing na brilyante sa kanyang kamay, agad nilang napagtanto na mayroong isang bagay na karapat-dapat sa balita at sa gayon ay sumugod. Inusisa ng mga babaeng reporter ang tungkol kay Jordan. Miss Clark? Miss Clark? Pwede mo bang ipakilala sa amin itong gwapong lalaki? May nag-report na nakakuha ka ng boy toy na isang idol group trainee. Siya ba ito? Artista ba siya? Hindi napigilan ni Victoria ang mapatawa nang marinig ang mga tanong nila. Lumingon siya kay Michael at sinabing, "Honey, may nagsabi na para kang idol group trainee." Haha. Tumawa si Jordan. Mukhang medyo gwapo siya, at maaari niyang isaalang-alang ang pagsali sa industriya ng entertainment kung hindi siya magpapatakbo ng isang negosyo. Hindi na tulad ng dati ang status ni Jordan, at ayaw ni Victoria na magsulat ng kalokohan ang mga reporter sa tabloid tungkol sa kanya. Napahinto si Victoria sa kanyang paglalakad at humarap sa kamera at mga reporter. Tinanong niya, "Ito ang aking kasintahan, si Jordan, ang presidente ng J Corporation." Kabanata 253, nagdulot ng pagkagulo sa kasal ng Huxleys. Ang presidente ng J Corporation. Nagulat ang lahat ng naroon nang marinig ang pamagat na iyon. Nitong mga nakaraang araw, ang taong sumasakop sa lahat ng trending topic list ay hindi isang celebrity kundi ang presidente ng J Corporation. Ano? Siya ang presidente ng J Corporation. Ang bagong minted na pinakamayamang tao sa bansa. Oh my God, masyado pa siyang bata at gwapo. Akala ko ang misteryosong tycoon na ito ay hindi bababa sa 50 taong gulang. Kasal na ang presidente ng Perry Express sa presidente ng J Corporation. Magiging invincible duo kayo ng business world. Hinahabol sila ng lahat at sinusubukang interviewin ang pinakamagandang CEO ng New York City, at ang pinakamayamang tao sa bansa. Naiwan ang sikat na celebrity. Tinagtagal, ang mga keyword na pinakamayamang tao sa bansa ay ikinasal sa pinakamagagandang pangulo ng New York City, at Michael at Victoria, ang nanguna sa listahan ng mainit na paghahanap. Jade Villa. Sa sandaling ito, hinikayat ni Ivy ang kambal na matulog at sa wakas ay nagkaroon ng ilang oras upang makapagpahinga. Kaya, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scroll sa Twitter. Nang mag-click siya sa app, natigilan siya nang makita ang listahan ng mga trending na paksa. Ang unang paksa sa listahan ay sina Michael at Victoria. Kakaiba, paano napunta sina Michael at Victoria sa listahan ng trending topics? Nauna talaga si Michael kaysa sa Victoria. Medyo partikular din sila tungkol sa pagraranggo ng mga pangalang ito. Si Victoria ang presidente ng Perry Express, habang si Michael ay isang manager ng departamento ng pagsasanay. Nakapasok man sila sa listahan ng trending topics, dapat nakarank si Victoria sa harap ni Jordan. Tinapik ito ni Ivy para tingnan, para lang natulala. Ang presidente ng J Corporation ay Jordan.
Nang makita ang laman ng balita, namutla si Ivy na parang nasuffocate. Ang J Corporation ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang kumpanya sa bansa ngayon. Ang presidente ng J Corporation ay tinaguri ang pinakamayamang tao sa bansa. Sa panahong ito, hinahangaan ni Ivy ang CEO ng J Corporation. Gusto niyang humanap ng pagkakataon para makilala siya. Gayunpaman, ngayon, nalaman niyang ang misteryosong tycoon na ito na hinangaan at tinitingala niya ay ang kanyang dating asawa, ang live-in na asawang hinamak at iniwan ng kanyang pamilya. Jordan. Hindi. Bumagsak si Ivy sa lupa at nahimatay. Sa oras na ito, sina Michael at Victoria ay napailing na sa mga board na reporter na ito at sumakay sa Maybach sedan. Oo, ito ang limitadong edisyong Maybach na isinakay ni Michael sa Orlando dati. Nakaupo sa likurang upuan ng kotse, hinawakan ni Michael ang kamay ni Victoria at sinabing, Victoria, ibabalik kita sa villa kung saan ka makakapagpahinga. May pupuntahan ako. Curious na tanong ni Victoria, Honey, saan ka pupunta? Sabi ni Jordan, sinabi sa akin ni Tim na ngayon lang daw nag-baby shower ang mga Huxley para sa kambal ko ngayon. Kailangan kong tingnan. Alam ni Victoria na hindi maiiwasan ang isang salungatan sa pagitan ng Michael at ng Huxleys. Gayunpaman, sa katayuan ni Michael ngayon, hindi na kailangan pang mag-alala ni Victoria tungkol sa kanya. Sige. Masunurin namang pumayag si Victoria nang hindi siya tinigilan. Hart Hotel sa New York City. Sa sandaling ito, ang mga Huxley ay nagdaraos ng isang party para sa kambal ni Kayden. Maraming mga customer, at napakasikip. Ang mga larawan at pangalan ng mga sanggol ay nakasabit sa dingding. Leah Huxley at Luke Huxley. Nakasuot ng puti at malinis na suit, dinala ni Michael si Tim at ang iba pang kasama niya habang siya ay humarap sa venue. Sir, hindi po kayo makakapasok ng walang imbitasyon. Mabilis na pinahinto ng isang service staff si Jordan. Agad na naglabas si Tim ng isang balumbon ng pera at inihagi sa mukha ng service staff. Eto na ang regalo, magwala ka na. Huwag mong hadlangan si Mr. Hodgson. Pumasok na si Michael sa venue. Sa pagpapakita pa lang niya, ang designer name suit at aura ni Michael ang dahilan kung bakit napatingin sa kanya ang maraming tao sa eksena. Nakilala pa siya ni Kayden sa isang tingin. Jordan. Naging abala si Kayden sa pagbati sa mga bisita at walang oras na manood ng balita, kaya hindi niya alam na nabunyag na si Michael ang presidente ng J Corporation. Lumakad si Kayden na may masamang tingin at bumulalas, Michael Hodgson, anong ginagawa mo dito? Hindi kita inimbitahan. Umalis ka agad. Sine the newborns belong to Michael and not Kayden, halatang hindi tatanggapin ni Kayden si Michael dito. Hindi na hinintay ang sagot ni Jordan, sumigaw ng malakas si Tim. Mapangahas. How dare you call Mr. Hodgson sa buong pangalan niya? Napatingin si Kayden kay Tim at tumawa ng malakas. Iniisip ko kung sino ka. Kaya ikaw, munting bastard. Napunta ka na ba para maging alipin ni Michael Hodgson sa halip na magmaneho para sa akin? Kaya ba niyang bayaran ka? Ginoo. Hodgson. Marunong ka talagang magmukhang makapangyarihan. Ikaw ba ang CEO ng Departamento ng Pagsasanay? Hahaha. Kinuha ni Tim ang kanyang cellphone, binuksan ang Heaven's Eye app, hinanap ang pangalan ni Jordan, at saka ipinakita ito kay Kayden. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo, aso ka. Si Mr. Hodgson ang presidente ng J Corporation. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ilang kumpanya ang nakuha ng J Corporation kamakailan, hindi ba? Ngayon, ipinakita sa Heaven's Eye app na ang J Corporation ay pinangunahan ni Jordan. Natigilan ng husto si Kayden nang makita ang impormasyong nakadisplay sa screen. Ang isang kumpanyang pagmamay-ari ng J Corporation ay sapat na upang talunin ang Breezy Express. Hindi sa banggitin, nakuha din ni Michael ang iba pang kumpanya ng Surrey. Ngayon, hindi nakatugma ang Breezy Express para sa J Corporation sa industriya ng Surrey. Itinuro ni Kayden si Michael at sumigaw, ikaw, hindi ka pa pinaalis sa pamilya mo. Sa sandaling ito, ang mga panauhin sa iba pang mga mesa sa piging ng kasal ay bumangon din at walang humpay na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Oh my God, President ng J Corporation ang binatang iyon. Hindi ito kapani-paniwala. Siya ang nangungunang balyina ng lokal na domestic express delivery, na mabilis na nagmonopoliya sa industriya.
Tama, kahit ang breezy express ni Mr. Oxley ay hindi makakataka sa kapalaran na makuha niya. Hindi pinansin ni Michael ang mga komento ng ibang tao tungkol sa kanyang sarili at pinanatili ang isang walang malasakit na ekspresyon. Kayden, huwag kang mag-alala, wala ako dito para i-flip ang mga mesa o gumawa ng kaguluhan. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Tanong ni Kayden na puno ng takot kay Michael sa puntong ito. Itinuro ni Michael ang stage sa harap niya, kung saan may malaking litrato ng kambal. Mali ang pagkakasulat ng mga pangalan. Pagkasabi noon ay iniunat ni Michael ang kanyang kamay, at agad na inabutan ni Tim si Michael ng panulat. Pagkatapos ay humakbang si Michael upang humakbang patungo sa entablado habang ang lahat ay tahimik na nanunood. Walang nang ahas na pigilan siya. Pagkatapos, sinaktan ni Michael ang mga salitang Oxley gamit ang panulat. Pagkatapos ay pinalitan niya sila ng Hudson. Kahit na Leia at Locke ang pangalan ng kambal, dapat ay Michael ang apelyido nila. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang lahat ay nagkagulo. Namula lahat ang mga magulang ni Arthur at Kayden, na nakaupo sa unang hanay. Oh my God, bakit pinalitan ni Mr. Hudson ang mga pangalan ng mga apo ng mga Oxley? Ito ay tahasang kahihiyan. Nandito siya para ipahiya ang mga Oxley, tama ba? Nag-usap-usap ang mga panauhin. Sa sandaling ito, hindi na makaupo si Arthur. Hinampis niya ang kamay sa mesa at tumayo para sigawan si Jordan. Ginoo Hudson, ikaw ang presidente ng J Corporation at ang bagong minted na pinakamayamang tao sa bansa. Maari ko bang itanong, bakit mo pinalitan ang apelyido ng mga apo ko sa iyo? May utang kang paliwanag sa akin ngayon. Kabanata 254, ang mga bata ay hindi iyo. Tama iyan. May utang ka sa amin ng paliwanag. Sa tingin mo kaya mong ipahiya ang iba dahil lang sa mayaman ka? Kuhanan mo ito ng video at ilagay sa internet para makita ng lahat sa bansang ito kung gaano kabastusan ang ginagawa ng bilyonaryong presidente ng kilalang J Corporation sa celebratory event ng kanyang karibal. Tama, i-post mo sa internet. Ang insidente tungkol sa pagtatayo ni Kayden kay Arnold Decker at Victoria ay naging dahilan upang mawala ng bilyon-bilyong dolyar ang Breezy Express. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko siyang matikman ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko. Lahat ng Oxley ay tumayo para sumigaw kay Jordan. Si Michael ay isang malamig at may pag-aalinlangan na tao. Pumunta lang siya dahil pinadalhan siya ni Tim ng larawan na may caption na, Luke Oxley at Leia Oxley. Pumunta siya dito para lang magpalit ng pangalan. Gayunpaman, dahil humingi ng paliwanag ang mga Oxley, nagpasya siyang bigyan sila ng isa. Tumayo si Michael sa entablado, tumingin sa mga Oxley, sinabi, si Ivy Camden ang aking dating asawa, at ang kambal na kanyang ipinanganak ay mga anak ko. Anong masama kung pinalitan ko ang apelyido nila sa akin? Nalaglag ang panga ng mga manunood sa kanyang mga salita. Hindi makapaniwala si Arthur at hindi makapaniwalang nagtanong, anong sabi mo? Si Ivy ang iyong dating asawa. Ang mga bata ay sa iyo. Hindi ba si Kayden ang una niyang asawa? Alam ni Arthur na si Jordan, na kasalukuyang presidente ng J Corporation at ang pinakatanyag na figure ng industriya ng negosyo, ay hinding-hindi maglalakas loob na magsinungaling. Dahilan, bawat salitang sasabihin niya ay makakaapekto sa 12-dosenang kumpanya. Kaya naman, agad na tinawag ni Arthur ng malakas si Kayden, Kayden, halika rito. Lumapit si Kayden, mukhang sobrang nahihiya. Seryosong tanong ni Arthur, Kayden, totoo ba ang sinabi niya? Ang kambal ba ay biologically related sa iyo o hindi? Ibinaba ni Kayden ang ulo nang hindi sumagot ng matagal. Paano niya nagagawa ang sarili niyang nakakahiya? Nakangiting sabi ni Tim, gusto mong malaman kung biologically related ba ang kambal sa Oxleys, ha? Simple lang yan. Magpa-paternity test ka na lang. Nang makitang walang sinasabi si Kayden, agad siyang nagutos, dalhin agad ang kambal sa ospital para sa paternity test. Nagmamadaling hinailan ni Kayden si Arthur para pigilan. Lolo, huwag, huwag. Alam ni Kayden na ang kambal ay hindi niya biological na mga anak, sa makatuwid ay ipapahiya niya lamang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng paternity test sa kanila, na sa tingin niya ay hindi na kailangan. Naiyak si Kayden at sa wakas ay umamin, Lolo, hindi ko talaga anak ang kambal. Buntis na si Ivy nang makilala ko siya. Smack! Tinampal ni Arthur si Kayden sa mukha at napabulalas, bastard.
Bastard ka. Tulala ka ba? Pinakasalan mo si Ivy kahit nabuntis siya sa anak ng iba. Gusto mo pa talagang magpalaki ng anak ng iba. Alam ni Shane, na nasa gilid, na may dahilan si Kayden kung bakit niya ito ginawa. Nang makitang nabugbog na si Kayden, sumakit ang puso niya, at hinikayat niya, Lolo, ito na ang huling paraan ni Kayden. Smack! Napuno ng hangin ang tunog ng isa pang malakas na sampal. Itinaas muli ni Arthur ang kanyang kamay at binigyan si Shane ng isang sampal sa mukha. Kaya alam mo rin ang tungkol dito. Bilang kapatid niya, hindi mo siya kinukumbinsi at nagsalita pa para sa kanya. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Naging baog na si Kayden. Kaya naman gusto niyang gamitin si Ivy at ang kambal bilang pagpapanggap. Gayunpaman, hindi niya masabi iyon sa harap ng napakaraming tao. Kapag natuklasan ng mga tagalabas na siya ay naging baog, siya ay magiging isang katatawanan. Hindi na siya makakamit sa New York City. Kaya naman, walang choice si Kayden kundi ipaliwanag, Lolo, mahal na mahal ko si Ivy. Kung mahal mo ang isang tao, dapat tanggapin mo ang bawat parte niya, kahit buntis siya. Nang makita ito ng mga bisita, naisip nila na talagang deboto si Kayden. Mahal na mahal ni Kayden si Ivy Camden at tinatrato siya ng mabuti. Yeah, he's actually willing to accept na buntis ang misis niya sa anak ng ex-husband niya at nagpa-baby shower pa para sa kanila. Hindi lahat ng tao ay maaaring maging kasing mapagmahal niya. Nang makitang humanga sa kanya ang mga bisita, pinunasan ni Kayden ang kanyang mga luha at galit na sinabi kay Jordan, Michael Hudson. Ikaw si Mr. Hudson, ha? Pinahiya mo ako sa publiko ngayon, pero tatanggapin ko. Kung hindi dahil kay Ivy, hindi ko gugustuhing palakihin ang mga anak mo ng mahigit isang dekada. Pero huwag kang masyadong mahiyain. Oo, totoo na hindi akin ang mga bata, ngunit maaaring hindi mo rin sila ang kanilang tunay na ama. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nagalit si Tim at itinuro si Kayden. Malakas siyang sumigaw, Kayden Huxley, anong kalokohan ang binubulalas mo? How dare you insult Mr. Hudson? May death wish ka ba? Sigaw din ni Kayden kay Tim. Ikaw aso, hindi ka bagay na kausapin ako. Isa ka lang asong pagmamayari namin ni Jordan. Wala ka sa lugar para makagambala kapag kausap ko ang may-ari mo. Lumiko si Tim sa Jordan dahil gusto niyang magpanggap na kahanga-hanga. Kinasusuklaman din siya ni Jordan, ngunit comfortable siyang isama siya sa ilang pagkakataon. Kung tutuusin, siya na ang bilyonaryo na presidente ng J Corporation na may marangal na katayuan, at may mga bagay at salita na hindi niya masabi o magawa ng personal. Pagkatapos, tumingin muli si Kayden kay Michael at sinabing, Michael Hudson, alam mo at ako pareho kung anong klaseng babae si Ivy. Hindi ka pa nakakagawa ng paternity test, at sigurado ka na sa'yo ang mga bata. Nagdalawang isip si Michael matapos marinig ang sinabi ni Kayden. Si Kayden at Michael siguro ang mga lalaking nakakaintindi kung anong klaseng babae si Ivy. Siya ay isang walang kabuluhan at materialistikong babae na nanloloko sa kanyang kapareha para sa pera at katayuan. Hinding-hindi siya pagtitiwalaan ni Michael kung hindi niya magawa ang paternity test. Hindi siya makapaniwala sa isang salita na sinabi nila, at napagmasdan lamang niya ang mga resulta. Tumingin si Michael kay Kayden at malamig na napabulalas, gagawin ko na agad. Tara na. Pumayag naman si Michael habang nakasunod sa likod niya si Tim at ang iba pang underlings. Ginoo. Hudson, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Tim. Sabi ni Jordan, sa bahay ni Kayden Huxley. Lumingon si Tim at tumingin kay Kayden, ituloy niyo ang party habang pupunta tayo sa lugar niyo para magayos ng negosyo. Nakaramdam ng labis na kahihiyan, kinuyam ni Kayden ang kanyang mga kamao at lihim na naisip, Ivy Camden, sana ay nakaayos ka ng magandang palabas para kay Jordan. Mas mabuting hindi sa kanya ang kambal. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang limitadong edisyong My Box sa labas ng villa ni Kayden at Ivy. Bumaba si Michael sa mamahaling sasakyan. Pagkasabi niya noon ay lumabas ng villa ang dating biyenan niyang si Sylvie at nakangiting tumakbo patungo kay Jordan. Ah, ikaw pala Jordy. Iniisip ko kung anong sasakyan iyon, at sa iyo pala iyon. Ang kotse na ito ay talagang mahusay na pinananatili. Matagal ko na itong hindi nakita. Nalaman na ni Sylvie na hindi pala talaga pinalaya si Michael sa pamilya.
Nang makita ang nakakadiri na mukha ni Sylvie, wala nang masabi si Michael sa kanya. Malamig niyang tanong, nasaan si Ivy Camden? Nagmamadaling sinabi ni Sylvie, si Ivy ang nag-aalaga sa mga bata sa bahay. Jordan, alam mo ba? Ang kambal ay lumalaki, at habang ginagawa nila, nagsisimula silang maging katulad mo. Ang kanilang mga mata, ilong, at labi ay katulad ng sa iyo. Pinigyan ko sila ng ilang pangalan, tulad nina Joey at Jake Hodgson, Mavis, at Mason Hodgson, Wilfred at Winna Hodgson, at iba pa. Alin sa tingin mo ang maganda? Well, sa palagay ko, kahit anong pangalan ay maganda basta Hodgson, ang apelyido. Hahaha. Kabanata 255, nagsisimuli si Ivy. Dati sa ospital, hiniling din ni Sylvie kay Michael na pumili pagkatapos maipanganak ang kambal. Tinanong niya siya kung dapat bang gamitin ng mga bata ang Huxley, o Camden, bilang kanilang apelyido. Ang tanging opsyon na hindi magagamit ay Hodgson. Sinabi rin niya na si Michael ay isang live-in na asawa lamang na hindi karapat-dapat na kunin ng mga anak ang kanyang apelyido, kahit na siya ang kanilang biological na ama. Matapos malaman na si Michael ang naging pinakamayamang tao sa bansa, muli siyang kumilos bilang kanyang biyenan. Tinulyapan ng masama ni Michael si Sylvie, hindi siya pinansin, at diretsong naglakad papasok ng villa. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Michael ang isang puro likod na nakasuot ng puting maxi dress. Mukhang na-anticipate na ni Ivy na pupunta si Michael sa kanya, kaya nagsuot ito ng inosenteng damit na paborito niya. Ivy Camden. Nang marinig ni Ivy ang boses ni Jordan, dahan-dahan siyang lumingon. Kahit na pinaghirapan niyang bumalik sa panganganak, medyo chubby pa rin siya ngayon. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya maganda ngayon. Maraming babae ang nag-iisip na kailangan nilang maging payat para maging maganda. Ang ilan na tumitimbang lamang ng 50 kilo ay igigiit pa rin na sila ay mataba at pilit na pumapayat. Hindi gusto ni Michael ang mga babaeng masyadong payat, at pakiramdam niya ay magaling din ang mga medyo chubby na babae. Medyo chubby na ngayon si Ivy, at ang sexy pa rin talaga ng legs niya kahit mas makapal na ito kaysa dati. Flawless pa rin ang facial features niya gaya ng dati. Sa lahat ng babaeng nakilala ni Michael sa buong dekada ng kanyang buhay, tanging ang misteryosong babae sa kape ang maihahambing kay Ivy sa kagandahan. At saka, parang tumangkad si Ivy, kahit hindi malinaw kung dahil sa stilettos niya. Pinahaba nito ang kanyang mga binti at mas marangal ang kanyang aura. Nang makita ni Ivy si Jordan, napaluha siya at tumakbo patungo sa Michael bago tumalon sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito ay eksaktong kapareho ng eksena kung saan hindi pinansin ni Ivy ang pagmamataas ni Collins at tumalon patungo sa Michael sa kasal nila ni Tyler noon. Niyakap ni Ivy si Michael at niyakap ito ng mahigpit. Pulalas niya ng buong katapatan na may luha sa kanyang mga mata, talaga, hindi ako nagmahal ng maling tao. Boom! Gayunpaman, hindi sinasadyang itinulak ni Michael si Ivy sa lupa gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hindi ka nagmahal ng maling tao. Paano mo nasasabi ang mga kasuklam-suklam na salita? Hindi mo minahal ang maling tao dahil presidente na ako ngayon ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Pero kung ordinaryong tao lang ako, maling tao kaya ang minahal mo. Malamig na sinabi ni Jordan, Ivy, I'm not here to catch with you. Matapos bumagsak sa lupa, walang humpay pa rin ang pagluha ni Ivy. Jordan, nagsinungaling ka pala sa akin tungkol sa pagiging expelled mo sa pamilya mo. Bakit ka magsisinungaling sa akin? Matapos akong ikasal, 3 taon kang nagsinungaling sa akin. After remarrying me, talagang nagsinungaling ka na naman sa akin. Kasal na tayo, ngunit napakakulimlim mo at hindi sinsero. Hindi mo ba naisip na minamaltrato mo ako? Sinisi pa talaga ni Ivy si Michael sa sama ng loob. Galit na galit si Michael at sumagot, minamaltrato kita. Ivy Camden, sino ang nagpabeye sa isa? Kung hindi mo muna niloko si Caden at ginawa akong cuckold, ilalagay ko ba ang palabas na ito? Maaaring hiwalayan na lang kita, ngunit nangako ako sa iyong lola na hindi ako magsisimula ng diborsyo, kaya dapat kang matuwa na mayroon kang ganoong apo sa tuhod. Agrabyado na sabi ni Ivy, Jordan, mali ang pagkakaintindi mo. Sa totoo lang, pinauwi lang ako ni Caden pagkatapos ng trabaho noong panahong iyon. Hindi naman kita niloko. Ngumisi si Jordan, talagang naging tanga kapag katapos manganak.
Nakalimutan mo na ba ang sama ng loob mo sa akin noong pumunta ka sa pwesto ko dati? Noong na-hospital si Kaden, nanatili ka sa kanyang ward ng ilang oras. Huwag mong sabihin sa akin na ginugol mo ang mga oras na iyon sa paglalaro ng mga mobile game. Napakagatlabi si Ivy, hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. At most, we only progressed the kissing. Jordan, hindi iyon mapatawad, patuloy ni Ivy. Sumimangot ang ina ni Ivy na si Sylvie. Oo, buntis si Ivy noon, kaya malamang nalulungkot lang siya at dahil doon, nagkamali siya. Ito ay talagang hindi isang hindi mapapatawad na kasalanan. Pagpapatuloy ni Ivy, kahit ngayon, hindi ko pa natatalik si Kaden. Jordan, tulad ng alam mo, buntis ako nang makilala ko siya, at ang pagbubuntis ay tumagal ng 10 buwan. Ngayong kakapanganak ko pa lang, ayaw na niya akong maging intimate. Jordan, ikaw pa rin ang tanging lalaki para sa akin. Pwede ba tayong magpakasal ulit? Gusto pa rin ni Ivy na pakasalan muli si Jordan. Ang walang hiyang babaeng ito na 2 beses nang nagtaksil kay Michael at nagpakasal sa 3 lalaki ay may lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na iyon. Inaasahan ni Michael na guguluhin siya ni Ivy pagkatapos niyang malaman ang tunay niyang pagkatao, kaya nag-propose na siya kay Victoria ng isang hakbang sa unahan. Mariing sabi ni Jordan, Ivy, wala ka ng chance. Nag-propose na ako kay Victoria. Ano? Nag-propose ka kay Victoria? Sabi niya oo. Isang lamig ang bumalot sa puso ni Ivy. Tumango si Jordan. Agad na sinabi ni Ivy, Victoria, ang asong iyon, malamang na alam niya na ang pagpapatalsik mo sa pamilya ay isang kasinungalingan. Kaya pala sinusundan ka niya. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Isa lang siyang matandang babae na naging jowa ng iba. Napaka-scheming niya. Hindi na nakatiis si Michael at sinampal sa mukha si Ivy. Ivy, fiancé ko si Victoria. Igalang mo siya at ang iyong sarili. Tinakpin ni Ivy ang mukha niya at napaiyak sa paghihirap dahil hindi niya inaasahan na sinaktan siya ni Michael dahil sa ibang babae. Nang makita ni Sylvie ang galit ni Michael ay mabilis itong naglakad papunta sa gitna at hinayla ito papunta sa sofa. Jordan, kumulo at pag-usapan ang mga bagay ng mahinahon. Hindi naging madali para kay Ivy na ihatid ang kambal. Siya ay nagkaroon ng malapit na ahit na may kamatayan sa panahon ng panganganak. Kung hindi lang maraming ginawa si Ivy para saktan si Jordan, hindi rin magiging pisikal si Jordan. Huminto siya sa pakikipagtalo kay Ivy at sinabing, isa lang ako dito, at iyon ay ang magpa-paternity test kasama ang mga bata. Kung tatanggi ka muli, dapat mong malaman kung anong uri ng paggamot at mga pribilehiyo ang mawawala sa kanila. Bago magsalita si Ivy, mabilis na sinabi ni Sylvie, oo, gagawin namin. Dahil ito ang panuntunan ng pamilya Hudson, gagawin namin ito. Ang mga inapo ng Hudson S ay makakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon at makakakuha ng anumang kumpanya na gusto nila sa hinaharap. Haha. Tinapik ni Sylvie ang kamay ni Ivy at sinabing, Ivy, huwag mo nang talikuran muli si Michael sa pagkakataong ito. Gayunpaman, medyo nag-alinlangan pa rin si Ivy. Napahinto siya bago bumangon sa sofa at muling umupo sa tabi ni Jordan. Niyakap niya ito at sinabing, Jordan, sa iyo ang mga bata. I can swear to God that I was just trying to sprit you nung sinabi kong anak sila ni Tyler. Ganyan ka ba kawalang tiwala sa akin? Hindi talaga naniniwala si Michael na kay Tyler ang mga bata. Tsaka, sobrang in love talaga si Ivy sa kanya nung mga oras na yon. Sabi ni Jordan, I trust you, and I also believe that the children belong to me. Napakalinaw ko na mayroon akong telepatikong komunikasyon sa mga sanggol na ito. Gayunpaman, ang mga alituntunin ng pamilya Hudson ay tulad na kung walang pagsubok sa pagiging ama, ang mga bata ay hindi masisiyahan sa paggamot at mga pribilehiyo na ginagawa ng ibang mga inapo. Wala rin silang karapatan na mamana ang aking mga ari-arian sa hinaharap. Sigurado ka bang ayaw mong magpa-paternity test? Sa sandaling naisip ni Ivy ang katotohanan na ang mga bata ay maaaring hindi mamana ang kanyang mga ari-arian sa hinaharap, agad siyang sumang-ayon, fine, hayaan natin silang gawin ang paternity test. Kabanata 256, Paternity Test. Kapag ang isang tao ay nakatagpo ng isang aso habang nagmamaneho at bumusina dito. Magkakaroon ng mga pag-ulan kapag nag-ulat ang taya ng panahon at ang kalangitan ay puno ng kulay abong ulap.
Nang ang isang 23 anyos na si Michael ay tumalon mula sa free throw line at tumakbo sa basket. Minsan hindi natin kailangang tingnan kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo para malaman ang kahihinatnan. Sigurado ang kalalabasan. Ang aso ay umiwas, ang mga patak ng ulan ay babagsak mula sa langit, at ang Diyos ng basketball ay isasabog ang bola sa basket. Malaki rin ang tiwala ni Michael na sa kanya ang mga bata. Gayunpaman, kailangan pa rin natin ng positibong resulta na hindi na pinagdududahan ng lahat. Magtatapos ang usapin kapag inilabas ang ulat ng paternity test. Nakaupo sina Michael at Ivy sa kanyang Maybach, bawat isa ay may hawak na sanggol. Ang kanilang destinasyon ay ang DNA test center ng New York City. Sa kabilang banda, wala talagang sinabi si Ivy, na medyo bihira sa kanya. Niyakap lang niya ng mahigpit ang sanggol, tila kinakabahan. Pagdating nila sa DNA center, unang nakipagpulong si Michael sa pinuno ng center, na isang kilalang forensic expert sa bansa. Professor Gunn, gusto kong gumawa ng paternity test kasama ang dalawang anak. Maaari ko bang malaman kung gaano katagal bago makuha ang mga resulta? Tanong ni Jordan. Nalaman na ni Professor Gunn na si Michael ay may pambihirang katayuan, kaya siya ay dumating upang tanggapin siya ng personal. Sinabi ni Professor Gunn, Mr. Hodgson, kakapanganak lang ng iyong mga anak, wala pang kalahating taon ang nakalipas. Sa pangkalahatan, hindi namin inirerekomenda ang paternity testing para sa mga batang wala pang kalahating taong gulang. Sa pagharap sa kilalang forensic expert, nanatiling tahimik at walang malasakit si Jordan. Sagutin mo ang tanong ko. Pinili ni Michael na huwag pansinin ang kanyang payo. Kung magkasintahan pa sina Michael at Ivy ngayon, siguradong hindi magsasawang maghintay si Michael ng kalahating taon o kahit habang buhay. Gayunpaman, ngayon, ayaw na ni Michael na maghintay pa ng 1 minuto. Alam ni Professor Gunn na si Michael ang pinakamayamang tao sa bansa, kaya napakatapat niyang sinagot. Ipagpalagay na ang iyong mga anak ay nagpasuri gamit ang mga sample ng dugo, mga sample ng buhok, o mga sample sa bibig. Sa kasong iyon, aabutin ng 7 araw ng trabaho upang makakuha ng tumpak na resulta ng pagkakakilanlan. Hindi masyadong alam ni Michael ang tungkol dito at sa halip ay nagtanong, medyo gabi na. Hindi ka ba pwedeng magmadali? Ngumiti si Professor Gunn at nagpaliwanag, sa katunayan, mula sa pananaw ng laboratorio, posibleng makuha ang mga resulta sa loob ng 8 oras, ngunit ayon sa aming mga pamamaraan, ang DNA paternity test ay kailangang gawin ng 2 beses ng iba't ibang tauhan. Lalo na para sa mga resulta na nagpapatunay na walang relasyon sa pagiging ama. Ang unang pag-ikot ng mga pagsusulit ay mangangailangan ng 2 araw upang makumplito, at ang iba pang pagsubok ay magsisimula mula sa pagkolekta ng sample ng DNA. Aabutin din yan ng 2 araw. Iyon ay 4 na araw, at pagkatapos ng 2 pag-ikot ng mga pagsubok, kakailanganin namin ng 3 araw upang gawin ang pagsusuri ng mga resulta. Kaya naman ang buong proseso ay nangangailangan ng 7 araw. Kung tutuusin, ang paternity test ay hindi isang maliit na bagay, at dapat tayong maging mas seryoso at mahigpit tungkol dito. Maaapektuhan ang relasyon nyo kung sakaling magkamali tayo. Hindi ka ba pumapayag? Tumango si Michael at sinabing, the time needed is not an issue. Ang gusto ko ay isang garantiya na ang mga resulta ng paternity test ay tumpak. Sinabi ni Professor Gunn, makatiyak ka, Mr. Hodgson, ilang dekada na akong nasa negosyong ito, at masisiguro ko sa aking reputasyon na ang mga tumpak na resulta ay lalabas sa loob ng 7 araw, at personal kong susubaybayan ang pagproseso ng ulat. Alam na si Professor Gunn ay kagalang-galang at may autoridad, sinabi ni Jordan, hindi lamang kailangan kong garantyahan ang katumpakan, kailangan ko ring garantyahan ang pagiging tunay. Dapat aware ka sa status ko. Ang Hudson S ay hindi isang ordinaryong pamilya, at hindi ko masisiguro na hindi susuhulin ng sino man ang iyong mga tauhan o isang bagay na katulad niyan para magmana ng mga ari-arian ng aking pamilya. Professor Gunn, lilinuin ko muna. Kapag nalaman kong may maglalakas loob na pekain ang mga dokumento, hindi ko siya patatawarin. Napagtanto din ni Professor Gunn kung gaano kakilakilabot si Jordan, at nagsimula siyang makaramdam ng pananakot. Oo, Mr. Hodgson. Pagkatapos, nangolekta sila ng mga sample, pinirmahan ang kontrata, at pagkatapos ay naghintay para sa mga resulta.
Matapos umalis sa paternity test center, hinatid ni Michael si Ivy at ang kambal pabalik sa villa. Jordan, aabutin ng 1 linggo bago ilabas ang report, kaya hindi mo kailangang magmadali, sabi ni Sylvie. Malamig na sabi ni Jordan, it's alright. Kailangan kong bumalik para samahan ang aking mapapangasawa. Susunduan kita at pupunta sa paternity test center para kolektahin ang mga resulta sa 1 linggo. Pagkasabi nun ay naglakad na si Michael pabalik sa villa nila ni Victoria. Kanina pa naghihintay si Victoria sa bahay. Nang makita niyang bumalik si Jordan, nag-aalala siyang nagtanong, paano na? Nakuha mo na ba ang resulta? Tumanggo si Michael at sinabing, kailangan nating maghintay ng 7 araw para makuha ang mga resulta. Sabi ni Victoria, well, okay lang na maghintay pa ng ilang araw at makakuha ng tumpak na resulta, baka magkamali at kailangan mong gawing muli ang lahat. Medyo hindi pa rin mapalagay si Jordan, at tinawagan niya si Pablo. Ginoo. Jordan. Pablo, bantayan ang bawat isang tao sa sentro ng pagsubok sa paternity ng New York City Medical College. Subaybayan sila at tingnan kung may mga kahinahinalang tao sa susunod na 7 araw. Panatilihin ding malapitan sina Ivy at Kayden. Oo. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinanong ni Victoria, natatakot ka ba na suhulan ni Ivy ang mga tao sa paternity test center? Tumanggo si Jordan. Kung sakali. Kung talagang may ginawang mali si Ivy, baka gawin niya lang iyon. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Victoria. Ito ay isang tawag mula kay Russell. Si Michael ay natural na hindi tatutol. Lahat ay may nakaraan. Halimbawa, hindi nagalit si Victoria tungkol sa nakaraan nila ni Ivy. Sabi ni Jordan, dapat nalaman ni Russell na nag-propose na ako sa iyo. Wala ba kayong 6 na buwang kasunduan na nakatakda rin sa Pebrero? Dapat mong linawin ang mga bagay sa kanya. Tumanggo si Victoria at sinagot ang tawag ni Russell. Hindi tumayo si Michael sa gilid para makinig at sa halip ay nagtungo sa banyo. Kamusta? Victoria, pumayag ka bang pakasalan si Jordan? Baka napanood lang ni Russell ang balita, kaya sobrang emosyonal niya. Sumagot si Victoria, oo, nag-propose si Michael sa akin, at pumayag ako. Russell, alam kong gusto mo rin akong pakasalan, ngunit ang ating relasyon ay isang bagay ng nakaraan. Naging emosyonal si Russell at sinabing, hindi mo dapat sinabing oo ang proposal niya. Nakagawa kami ng 6 na buwang kasunduan. Bakit ka nag-oo kay Michael bago ka muna lumapit sa akin? Sa katunayan, pinaplano ni Victoria na pumunta sa Houston para linawin kay Russell ng personal na pipiliin pa rin niya si Michael pagkatapos ng 6 na buwang kasunduan. Gayunpaman, ang panukala ni Michael ay masyadong biglaan, at hindi ito inaasahan ni Victoria. Sabi ni Victoria, kahit puntahan kita, pareho lang ang sagot. Nawala ka, Russell, hindi ako nagkasakit ng Michael pagkatapos ng 6 na buwan, at hindi ko gagawin. Hindi lang bata at gwapo si Jordan, mayaman din. Mas mayaman na siya sa iyo ngayon. Russell, huwag mo akong sisihin sa pagiging harsh ko sa mga salita ko. Walang paraan na may kukumpara mo kay Jordan. Sa katunayan, 6 na buwan na ang nakalipas, si Russell ay mas mayaman kaysa kay Michael at mas mataas pa nga ang katayuan kaysa sa kanya. Ngayon, bilang presidente ng J Corporation at ang ina po ng Hudson S., matagal nang tinalo ni Michael si Russell. Sa kanyang pagtataka, hindi pa rin sumuko si Russell kahit narinig na niya ang prangka at prangka na mga salita ni Victoria. Victoria, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Siya ang lalaking gustong pakasalan ng lahat ng babae, pero sa mundong ito, lahat ng babae ay kayang pakasalan siya, maliban sa iyo. Kabanata 257, nakipagdiborsyo muli si Ivy. Nang marinig ni Victoria ang mga salita ni Russell, nakaramdam siya ng matinding pagkalito. Russell, anong ibig mong sabihin? Bakit lahat ng ibang babae ay kayang pakasalan si Jordan, ngunit hindi ako? Dahil lang sa 3 taon mo akong ginang. O sinusubukan mo bang takutin ako gamit ang mga video at larawang iyon mula sa nakaraan? Noong kasama ni Victoria si Russell, isa pa rin siyang simpleng babae na hindi nagpapakatanga. Kaya naman, maraming ebidensya at patunay si Russell na magagamit niya sa pagbabante kay Victoria. Pero, nang marinig ni Russell ang tanong ni Victoria, lalo siyang nagalit. Victoria, ako ang mabuting kaibigan ng iyong ama. Itinuring akong kamag-anak mo.
Huwag mo akong isipin na isang walang hiyang tao, okay? Sa katunayan, naramdaman din ni Victoria na hindi dapat maging kasuklam-suklam na kontrabida si Russell. Tutal, si Russell ay umabot na sa edad na 50, at siya na ngayon ang presidente ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng 12 bilyong dolyar. Dahil hindi niya kayang makuha ang puso nito, hahayaan na lang niya ito sa halip na gumawa ng mga kasuklam-suklam na trick para manatili siya. Ano ang dahilan kung gayon? Tanong ni Victoria na lalo pang naging curious. Gayunpaman, hindi direktang sinabi ni Russell sa kanya ang dahilan. Pumunta ka sa Houston upang makita ako, at sasabihin ko sa iyo ng personal kung ano ang eksaktong dahilan. Kumunat ang noo ni Victoria at inisip kung ano nga ba ang hindi nila mapag-usapan sa telepono. Sa pag-unawa ni Victoria kay Russell sa paglipas ng mga taon, alam niya na tiyak na hindi nagsisinungaling si Russell sa kanya o pinananatili siyang suspense ng walang dahilan. Alam niyang may importanteng bagay talaga para umasta siya ng ganito. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Victoria, hindi na ako makakabalik sa mga susunod na araw. Nilipad ako doon para makita ka sa 1 linggo. Ang ulat ng paternity test ni Michael ay ilalabas sa loob ng 1 linggo, kaya alam ni Victoria na ang susunod na linggo ay tiyak na magiging mahirap para kay Jordan. Kaya naman, gusto niyang manatili sa New York City para samahan siya. Sabi ni Russell, okay, magkikita na lang tayo sa 1 linggo. Gayunpaman, nais kong ipaalala sa iyo na bago ka pumunta at makita ako, hindi ka dapat magpakasal kay Michael o mag-isip na makipagtipan sa kanya. Nakuha ko. Alam ni Victoria na wala sa mood si Michael na magpakasal bago lumabas ang resulta ng paternity test. Kaya naman, sumang-ayon siya kaagad, oo. Sa sandaling ito, si Ivy, nakakauwi lang, ay wala sa mood na akitin ang kanyang mga sanggol. Sa halip, patuloy siyang umiinom ng tubig nang walang tigil. Sabay-sabay niyang binaba ang isang malaking baso ng tubig. Nang makitang tila wala sa tamang kalagayan si Ivy, nag-aalalang nagtanong si Sylvie, mahal kong anak, sabihin mo sa akin ng totoo, kay Michael ba ang mga bata? Agad namang tanggi ni Ivy, ma, ano pong pinagsasabi niyo? Siguradong anak sila ni Jordan. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Sylvie. Mabuti yan. Haha, ang Camdens ay pagpunta sa hampasin ito mayaman. Ivy, kasama ang kambal na ito, hindi mo na kailangang mag-alala muli tungkol sa pera. Sa sumunod na linggo, pumasok si Victoria sa trabaho, na ipinagpatuloy ang planong Foreign Female Surveyor na binuo ni Michael kanina. Itinayo rin ni Michael ang gusali ng opisina ng J Corporation sa New York City. Ang nangungunang koponan sa disenyo ng arkitektura sa mundo ay nagdisenyo ng pangkalahatang istruktura ng gusali. Ang gusali ay nakatakdang maging nangingibabaw at kamangha-manghang gusali sa buong mundo. Gayunpaman, bagaman maraming kailangang gawin si Michael dahil siya ang presidente ng J Corporation, hindi siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho. Isang araw lang siyang nagtrabaho at sumuko dahil napuno ang utak niya ng pag-iisip tungkol sa ulat. Nanatili lang siya sa bahay para magbasa. Pinasa niya muli ang kanyang mga paboritong libro, Pag-ibig sa panahon ng kolera, at 100 taon ng pag-iisa, na isinulat ng kanyang paboritong author na si Garcia Marquez. Nagsimula na naman siyang manood ng mga pelikula. Pinili niya ang lahat ng suspenseful films na mahirap intindihin. Ang mga halimbawa ay, Inception, The Cat and Mouse Game, The Night the Comet Came, at iba pa. Napanood din niya ang mga nakaraang laro ng basketball sa NBA noong nakaraang 2 dekada. Hinarap ni Michael ang Lakers sa finals at nagsagawa ng kamangha-manghang hand switch sa mid-air. Natigilan si Charles Barkley at Shaquille O'Neal. Ang batang Kobe ay pumasok sa kanyang unang All-Star game at sinabi kay Karl Malone, umalis ka na, gusto kong makipag one-on-one kay Jordan. Napanood niya ang drama series na ikinatuwa ni Ivy. Pinag-aralan niya ang paboritong field ni Elon Musk, espasyo, at nakipag-video call pa kay Elon Musk, na tumagal ng 1 buong araw, para lang talakayin ang posibilidad ng paglipat sa Mars. Sa wakas, ika-7 araw na. Maaga niyang inihanda ang lahat at kumatok sa pinto ng bahay ni Caden at Ivy. Sino ang narito ng maagang oras? Personal na binuksan ni Caden ang pinto para kay Jordan. Sinabi ni Jordan, nakalabas na ang mga resulta ng paternity test. Isasama ko si Ivy para kunin ang report. Napangiti ng masama si Caden at sinabing, ganun ba? Libre ko rin. Makakasama ko kayo.
Sa gulat niya, biglang sumingit si Ivy mula sa loob. Kayden, sino ka para pumunta? Pinakipaghiwalay na sa akin ng lolo mo. Hindi na kita asawa. Mula noong huling beses na gumawa ng eksena si Michael sa baby shower, nalaman na ni Arthur na ang kambal ay hindi mga anak ni Kayden. Noong panahong iyon, inutusan ni Arthur si Kayden na hiwalayan kaagad si Ivy. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa dumaan sa mga pamamaraan ng diborsyo, ngunit ang diborsyo ay nakumpirma na. Hindi naman talaga mahal ni Kayden si Ivy, at saka, gusto ni Ivy na makipagbalikan kay Michael ngayon. Gulat na tanong ni Jordan, hiwalayan mo ba si Ivy? Lumapit si Ivy at sinabing, oo, Jordan, nagpasya na ang mga Huxley na paalisin ako, at hindi na ako asawa ni Kayden. Kapag tapos na ang mga pamamaraan ng diborsyo, maibabalik ko muli ang aking kalayaan. Hindi napigilan ni Michael na mapabuntong hininga. Nakakabilib talaga si Ivy. Nagpakasal siya at nagdiborsyo ng 3 beses sa loob ng 2 taon. Wala sa kanyang kasal ang nagtagal. Gayunpaman, hindi siya masisi sa hiwalayan nila ni Kayden sa pagkakataong ito. Kung hindi lang ibinulgar ni Michael si Kayden, malamang na may pagmamahalan pa rin silang dalawa sa isa't isa. Hinawakan na ni Ivy ang kamay ni Michael at malumanay na sinabing, Jordan, kapag napatunayang sayo na ang mga bata, magkabalikan tayo. Nang makita kung gaano sila ka-intimate, nagalit si Kayden at sumigaw, Ivy. Hindi ka pa nakikipaghiwalay sa akin. Ako pa rin ang asawa mo ngayon. Gayunpaman, hawak mo ang kamay ng ibang lalaki sa harap ko. Itinuring mo ba akong patay na tao? Matagal na siyang niligawan ni Ivy, at tapos na ang kanilang hiwalayan. Kaya naman, halatang walang pakialam si Ivy sa kanyang nararamdaman. Sabi ni Ivy, $5 milyong lang ang ibinibigay sa akin ng iyong pamilya para sa aming diborsyo. Hindi pa iyon sapat para makabili ako ng mga damit at bag. 10 buwan na akong natulog sa iyo, at binigyan mo ako ng napakaliit na pera. Pero, gusto mo pa ring respetuhin kita. Kabanata 258, mga resulta ng paternity test. Kung ano ang umiikot ay bumabalik din. 10 months ago, ininsulto at pinahiya ni Ivy ang walang pera na si Michael dahil mayaman si Kayden. Ngayon, natikman din ni Kayden ang pagpapahiya ni Ivy. Ang pagbabayad ng $5 milyong para sa isang 10 buwang kasal ay nangangahulugan na siya ay makakakuha ng average na $500,000 sa isang buwan, na naramdaman ni Ivy na isang malaking kawalan para sa kanya. Napangasawa niya si Kayden dahil sa multi-bilyong dolyar na kayamanan ng mga Huxley. Galit din si Kayden. Nakakatuwa ka para sabihing natulog ka sa akin sa loob ng 10 buwan. Simula nang ikasal tayo, buntis ka na, at tumanggi kang hawakan kita dahil sabi mo natatakot kang maapektuhan ang fetus. Aling araw sa nakalipas na 10 buwan hinayaan mo akong magsaya. At saka, hindi naman siguro malaking halaga ang 5 milyon, pero gaano kalaki ang naitulong ng mga Huxley sa iyong pamilya mula nang ikasal ka sa akin. Kung wala ang tulong ng pamilya ko, maaari bang tumaas ang net worth ng pamilya mo sa ilang bilyon? Nang marinig ito, sumagot si Ivy, magtiwala ka na angkinin mo iyon. Mula nang malaman ng lolo mo na hindi sa iyo ang kambal, lahat ng kumpanyang nakipagtulungan sa Camdens ay nag-withdraw ng kanilang mga pamumuhunan. Ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng mga Camden ng bilyon-bilyong dolyar. Grabe ang pasaway ng lola ko. Habang walang tigil ang pagtatalo nilang dalawa, malamig na yumuko si Michael at napabulalas, Ivy, oh, Ivy, mahigit bilyon ang nawala sa iyo. Ipagpalagay na ang mga bata ay napatunayang biologically unrelated sa akin. Kung ganoon, mawawala sa mga Camden ang lahat ng projects na nakuha ko para sa inyo. Pagdating ng panahon, ang mga Camden ay itatapon sa kanilang orihinal na anyo at magiging pangalawang tier na pamilya ng Orlando muli. Ang kaluwalhatian ng Camdens ay talagang natamo sa tulong ng Michael at ng Huxleys. Sa sandaling umalis sila, ang Camdens ay hindi makakamit ng malaki sa pamamagitan ng pag-asa kina Herman at Benedict, na walang katalinuhan sa negosyo. Ayaw na rin ni Michael na ituloy ang pakikinig sa kanilang pagtatalo. Isang linggo na niyang hinintay ang resulta ng paternity test, at ang pasensya niya ay naging manipis na. Sabi ni Jordan, tama na. Hindi ako nandito para makinig sa argumento mo. Ivy, kung ready ka na, alis na tayo. Hindi na rin pinansin ni Ivy si Kayden at masunurin siyang tumingin kay Jordan. Oo, okay, Jordan,
Sa tingin ko mas mabuting sumakay ako sa kotse mo. Sabi ni Jordan, mag-isa kayong magmaneho dyan. Isasama ko si Victoria. Mahinang ungol ni Ivy, this concerns our children. Para saan siya sumama? Gayunpaman, nagtungo pa rin si Ivy sa test center sa kanyang Audi, kasama si Sylvie, na noong una ay ayaw payagan si Caden na sumama ngunit sa huli ay pumayag na siya ang kanilang driver. Sina Michael at Victoria ay sumakay sa Maybach at dumating sa New York City Medical College Paternity Test Center bago si Ivy at ang iba pa. Hello, Professor Gunn. Pagdating ni Jordan, personal siyang sinalubong ni Professor Gunn sa pintuan. Matagal na tayong nagkita, Professor Gunn. Si Ivy naman ay magalang na lumapit sa kinauukulan dito. Hello, Mr. Hudson at Miss Camden. Nakangiti ring bati ni Professor Gunn sa dalawa. Sa sandaling ito, alam na ni Professor Gunn ang mga resulta ng paternity test, kaya sinusubukan ni Michael na makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanyang mga ekspresyon. Gayunpaman, alam ng matandang lalaki, si Professor Gunn, kung paano itago ng husto ang kanyang emosyon. Walang paraan na malaman ni Michael ang anumang bagay mula sa kanyang mga ekspresyon. Ang mukha ni Professor Gunn ay natatakpan ng isang hindi sinsero, profesional na ngiti habang sinabi niya, Mr. Hudson, lumabas na ang mga resulta. Bakit hindi ka sumama sa akin para tingnan ito? Oo naman. Matagal ding naghihintay si Michael at sabik na sabik. Pagkahakbang pa lang ni Jordan, pumunta na rin sila Victoria, Ivy, Caden, at Sylvie. Sa sandaling ito, nagmamadaling sinabi ni Professor Gunn, paumanhin, lahat, ang ulat ng pagsubok ay maaari lamang basahin ni Mr. Hudson ng mag-isa, sa ngayon, kaya mangyaring maghintay sa labas pansamantala. Inihanda namin ang pinakamasarap na Earl Grey tea para sa inyo. Tanong ni Ivy, ako ang ina ng mga bata. Hindi ba pwedeng sumama din ako? Napangiti si Professor Gunn at sinabi, ang katotohanan na ikaw ang ina ng kambal ay tiyak na dahilan kung bakit mo malalaman ang mga resulta nang hindi mo kailangang tingnan ang ulat. Hindi mo ba iniisip iyon? Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Ivy habang sinasabing, oh, yun lang ba? May green tea ka ba? Gusto kong uminom ng jasmine green tea. Tiningnan ni Professor Gunn ang napakagandang mukha ni Ivy at napabulalas, kami, may green tea. Hiniling muna ni Professor Gunn sa kanyang mga tauhan na aliwin sila, at pagkatapos ay dinala niya si Michael sa isang silid na parang laboratorio sa loob. Mabigat ang pinto ng silid, at maging si Michael ay kailangang magpuwersa para mabuksan ito. Nabasa ni Michael ang Acoustic Design at Architectural Acoustics, at alam niyang napakahusay ng soundproofing effect ng kwarto. Talaga, kung siya ay magsasalita, kumanta, o sumigaw sa silid na ito, hindi sila maririnig ng mga tao sa labas. Ang mga resulta ay lubhang pribado at nangangailangan ng gayong kumpidensyal na kapaligiran. May hindi maarak na ngiti sa mukha ni Professor Gunn habang siya ay nagkukusa na ipakilala ang dalawang tauhan sa silid kay Jordan. Ginoo Hudson, ang dalawang ito ay ang pinaka-profesional at natatanging mga espesyalista sa aming sentro. Sila rin ang nagsagawa ng paternity test para sa iyo at sa iyong mga sanggol. Matapos makita si Jordan, mataimtim na bumati ang dalawang lalaki na may paggalang, Mr. Hudson, ginagarantiya namin na ang mga resulta ng paternity test ay tumpak at patas. Matagal na talaga silang dalawa ni Michael na nag-imbestiga. Alam niyang malinis ang mga profile nila at hindi pa sila nasuhulan. Salamat sa inyong dalawa sa pagsusumikap. Nakipagkamay si Michael sa kanilang dalawa. Pagkatapos, kinuha ni Professor Gunn ang test report at ibinigay ito kay Jordan. Sa sandaling ito, labis na nabalisa si Jordan. Bagaman siya ay sumunod sa isang mahigpit na rehimen ng pagsasanay sa lakas sa loob ng maraming taon, nalaman niyang napakabigat ng mga manipis na piraso ng papel. Ginoo Hudson, mangyaring tingnan ito, sabi ni Professor Gunn na may hitsura ng pagkadismaya. Ang bawat pagsubok na ulat ay hinati sa 4 na pahina. Ang pangalan ng kliyente, petsa ng pagtanggap, mga pangunahing detalye ng kaso, at mga pangalan ng mga pinahihintulutang tao ay nakasaad sa unang pahina. Gayunpaman, binasa ni Michael ang bawat salita sa takot na may mga pagkakamali. Pagkatapos ay binaliktad ni Michael ang pangalawang pahina. Biglang nagsalita si Professor Gunn na parang nagpapaalala sa kanya, nasa 3 pahina ang mga resulta. Biglang bumilis ang paghinga ni Jordan.
Matapos maghintay ng isang buong linggo para sa sandaling ito, talagang hindi siya naglakas loob na i-flip sa ikatlong pahina. Nagsimula ring magmukhang seryoso si Professor Gunn at ang dalawang espesyalista. Kinasusuklaman ni Michael ang kanyang sarili dahil natuto siyang magbasa ng mga micro-expression dahil napagtanto na niya na may mali. Naramdaman niya na may paparating na kakilakilabot. Damn it! Ang kanyang kakayahang manghula ay nagparamdam kay Michael na parang bumagsak sa unang pagkakataon. Gayunpaman, tiyak na binaliktad ni Michael ang ikatlong pahina. Ang ika-6 na termino dito ay nakasulat batay sa magagamit na impormasyon at mga resulta ng pagsusuri sa DNA, si Michael Hudson ang biolohikal na ama ni Locke. Tuwang-tuwa na sigaw ni Jordan. Biological son niya iyon. Ang mga bata ay kay Jordan. Dahil hindi pa napagdesisyonan ang mga apelyido ng kambal, ang mga bata ay pansamantalang pinangalan ng Locke at Leia. Congratulations, Mr. Hudson. Ngumiti at bumati si Professor Gunn, at sumunod din ang dalawa pang tauhan. Hindi napigilan ni Michael na suntukin si Professor Gunn ng mapaglaro. Matanda ka. Dahil sa akin ang mga bata, bakit ngayon ka lang naging kakaiba? Akala ko pa naman hindi akin ang mga bata. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Nang marinig ito, huminto muli sa pagngiti si Professor Gunn. Naging seryoso na naman si Professor Gunn. Tumingin ulit si Michael sa dalawang staff, only to see that they look grave. Kabanata 259, hindi kaugnay ng dugo. Dahil sa kakaibang ekspresyon ng tatlong tao, na-tense na naman si Jordan. Talagang may mali. Kung ang mga bata ay pag-aari ng Jordan, ang mga miyembro ng kawani ng test center ay dapat na masaya na sabihin sa Michael ang resulta. Hindi sila magpapanik ng ganyan. Tiningnan muli ni Michael ang ulat ng paternity test at pagkatapos ay galit na galit kay Professor Gunn at sa iba pa. Sumigaw siya ng malakas, Professor Gunn, sabihin mo sa akin ng totoo, lihati mo ba ang test report na ito o hindi? Kumuha ka ba ng pera kay Ivy Camden para gawin ang ulat na ito? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagsisinungaling sa akin? Kung pera lang, kaya kitang bayaran ng 100 beses. Sinabi ni Professor Gunn, Mr. Hudson, pakiusap, huwag ka nang masyadong magpagod. Maaari kong garantiya na hindi ako kailanman nakakuha ng kahit na 1 sentimo mula sa sinuman, at maaari naming ganap na magagarantiya sa iyo ang katotohanan at katumpakan ng mga resulta ng ulat. Inis na bulalas ni Jordan, dahil lihati mo ang ulat at akin ang mga bata, ano ang hinahatak mo ng mahabang mukha? Hindi mo ba kayang makita akong masaya? Galit ka ba na sa akin ang mga bata? Napabuntong hininga si Professor Gunn at sinabing, Mr. Hudson, bakit hindi mo tapusin ang pagbabasa sa iba pang ulat? Agad namang nagulat si Jordan. Tapos basahin ang natitirang ulat. Hindi ko ba natapos basahin ang ulat? Ipinagpatuloy ni Michael ang pag-flip sa ulat, at pagkabukas ng ikatlong pahina, binuksan niya ang ika-4 na pahina. Gayunpaman, ang ika-4 na pahina ay isang larawan ni Jordan, ang espesyalista, at ang dalawang sanggol, na ginamit upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Walang kabuluhan ito. Gayunpaman, pagkatapos lamang nabuksan ni Michael ang ika-4 na pahina, biglang natuklasan ni Michael ang isa pang ulat. Para kay Leia yon. Nagpa-paternity test si Michael sa kambal, pero binasa lang niya ang ulat ni Locke at hindi ni Leia. Natigilan si Michael at tumingin kay Professor Gunn. Ibig mong sabihin. Tiningnan ni Professor Gunn ang report ni Leia sa kamay ni Michael at tumango. Naramdaman ni Michael na siya ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Nakaramdam siya ng matinding kakulangan ng oxygen at matinding hirap sa paghinga. Nanginginig siya habang binubuksan ang report ni Leia at dumiretso sa ikatlong pahina. Sa ikatlong pahina, batay sa magagamit na impormasyon at mga resulta ng pagsusuri sa DNA, naniniwala kami na si Leia ay hindi biologically nauugnay sa Jordan. Bang! Nang makita ni Michael ang mga salitang, not biologically related, nang hina kaagad ang kanyang mga paa, at natomba siya. Ginoo. Hudson. Mr. Hudson. Si Professor Gunn at ang dalawang tauhan ay nagmamadaling tinulungan si Michael na tumayo at umupo habang si Professor Gunn ay umaaliw na sinabi, Mr. Hudson, okay ka lang. Pakikontrol ang iyong emosyon, Mr. Hudson. Mayroon kang matagumpay na karera at nakagawa ng malaking kontribusyon sa lipunan. Marami pa ring magagandang bagay ang naghihintay sa iyo.
Oo, Mr. Hodgson, kahit isa sa mga bata ay sa iyo, sabi ng isa sa mga espesyalista. Galit na galit si Michael na gusto niyang pumatay ng tao. Hindi niya akalain na magkakaroon ng dalawang ama ang kambal. Hinawakan ni Michael ang damit ni Professor Gunn at umungol, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw kung bakit nagkaganito. Pinaglalaroan mo ba ako? Ipinaliwanag ni Professor Gunn, Mr. Hodgson, ang lakas ng loob kong paglaruan ka. Ang posibilidad ng paglitaw ay talagang napakababa. Karaniwan, ang mga babaeng nasa hustong gulang ay nag-o-ovulate lamang ng isang itlog bawat buwan, at si Ms. Ivy ay nag-o-ovulate ng 2. Michael butted in, kaya pala nagkaroon siya ng fraternal twins. Naiintindihan ko iyon, ngunit bakit magkaiba ang ama ng kambal? Sinabi ni Professor Gunn, dahil si Ms. Ivy ay maaaring magkaroon ng sa napakaikling panahon. Sa sobrang galit ni Michael ay inihagis niya ang lahat ng tea set sa mesa sa sahig. Ivy Camden. Nais ni Michael na mapatay niya ang murang babaeng iyon. Noong sinusubukan nilang magkaroon ng isang sanggol, sila ay nasa honeymoon period ng kanilang relasyon. Bago isiniwalat ni Michael ang kanyang pagkakakilanlan, nagkaroon ng makamundong relasyon sina Michael at Ivy, kaya maliwanag na niloko niya si Tyler. Matapos mabuntis sina Michael at Ivy, unti-unting nawala ang kanilang nararamdaman. Naiintindihan niya na gusto niyang magkaroon ng bagong relasyon kay Kayden. Gayunpaman, silang dalawa ay nasa pinakamadamdamin at pinakamatamis na panahon ng kanilang relasyon noong panahong iyon. Bakit natulog si Ivy sa ibang lalaki? Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit wala akong napansin hanggang ngayon? Agad na lumabas si Michael na may hawak na ulat. Ginoo Hodgson, Mr. Hodgson, huminahon ka. Agad namang sinubukan ng tatlo na pigilan si Michael ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa sandaling ito, si Ivy, Victoria, at ang iba pa ay nananatiling nakaupo at umiinom ng tsaa. Nang makita nilang lumabas si Michael ay agad silang tumangala at nakita ang kanyang mabangis na ekspresyon. Napagtanto agad ni Ivy na mali ang sitwasyon. Jordan. Lumapit si Michael kay Ivy at sinampal ang dalawang paternity report sa napakagandang mukha ni Ivy. Smack! Sobrang sakit ni Ivy. Galit na sabi ni Jordan, Ivy. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw kung kaninong anak talaga si Leah. Nang makita ito, dali-daling hinayla ni Victoria si Michael para pigilan ang kanyang mapusok na gawi. Sa katunayan, inaasahan na rin ng mga tauhan ng test center ang sitwasyong ito, kaya sa oras na ito, mayroon ng mahigit 100 matitibay na security guard na pumipigil kay Michael na kumilos. Matagal nang nasanay ang mga tao sa center na makakita ng mga taong sasampalin sa kanilang mga asawa matapos matuklasan na hindi sa kanila ang kanilang mga anak. Kinakabahang nilunok ni Ivy ang green tea na kakainom lang niya at saka kinuha ang dalawang test reports mula sa lupa para basahin ang mga iyon. Si Jordan, ang ama ni Locke. Ano? Natigilan lahat sina Kayden, Victoria, at Sylvie sa narinig. Nang makita ang galit na hitsura ni Jordan, inakala nilang hindi kanya ang mga bata. Gayunpaman, dahil sila, nagtaka sila kung bakit siya nagalit. Tumayo si Sylvie sa harap ni Ivy para protektahan siya at sinigawan si Jordan, Jordan. May mali ba sa mata mo? Malinaw na nakasaad sa ulat na anak mo si Locke. Paano mo nagawang sakta ng ganyan ang anak ko? Sinigawan ni Michael si Sylvie, ipalabas ang iyong anak na babae sa susunod na ulat. Ang susunod na ulat. Gaya ni Jordan, inakala ng lahat na dahil kambal ang mga bata, sapat na ang pagpapatunay na ang isa sa kanila ay anak ni Jordan, kaya hindi na kailangang basahin ang dalawang ulat. Gayunpaman, nang makita nila ang ulat ni Leah, lahat sila ay napatulala. Si Leah ay hindi anak ni Jordan. Masiglang sigaw ni Michael kay Ivy, Ivy Camden, walang hiyang babae, dapat bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Sino ang ama ni Leah? Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nahimatay si Ivy. Ivy. May mabilis na nagpadala sa aking anak na babae sa ospital. Siya ay nahimatay. Sigaw ni Sylvie sa gulat. Para maiwasan ang sigalot, mabilis na dinala ng staff dito si Ivy sa ospital para sa emergency rescue. Kabanata 260, paghihiganti kay Ivy. Matapos kunin si Ivy, tumawa si Kayden at sinabing, haha, ang isang pares ng kambal ay may dalawang ama. Loko talaga ito.
Kumukulo na sa galit si Jordan, hindi na mailabas ang galit. Nang marinig ang pangungutya ni Kayden, agad siyang lumapit at binigyan ng isang mahigpit na sampal si Kayden sa mismong lugar. Smack! Galit na bulyo ni Jordan, baliw talaga. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. Tinakpi ni Kayden ang kanyang mukha, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan dahil inilalagay siya sa kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ikaw! How dare you hit me? Tanong ni Kayden na nakatitig kay Jordan. Itinaas ni Michael ang kanyang braso sa lugar at binigyan si Kayden ng dalawa pang sampal. Smack! Smack! Ang dalawang sampal ay naging dahilan para mapaluhod si Kayden sa lupa. Sabi ni Jordan, so what if masapak kita? Hindi ka ba palaging nag-aalala tungkol sa iyong katayuan at pagkakakilanlan? Ako na ngayon ang presidente ng J Corporation at ang pinakamayamang tao sa US. Apo ka lang ng presidente ng isang kumpanya na ang market value ay ilang bilyong dolyar lang. Maging ang iyong lolo, si Arthur, ay hindi isang ikasampu ng kung ano ako, at iyon ay ginagawang mas karapat-dapat kang ikumpara sa akin. Ano sa tingin mo? How dare you mock me? Naniniwala ka ba na gagawin kong bangkarota ang mga Huxley at magiging walang pera? Lumuhad si Kayden sa lupa, hindi naglakas loob na magsalita. Siyempre naniwala siya. Ngayon, si Michael ang pinakamayamang tao sa bansa at ang pinakapinag-uusap ang tao. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang isa sa mga kambal ay hindi niya naging ama, wala na siyang magagawa. I'm sorry, Mr. Hudson. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, walang nagawa si Kayden kundi ang magpakababa at humingi ng tawad kay Jordan. Malamig na yumuko si Jordan, wala sa mood na labanan si Kayden at ang Huxleys ngayon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan ngayon. Kailangan niyang malaman ang totoo tungkol sa batang iyon. Lumapit si Michael sa kotse at tinawagan kaagad si Pablo pagkapasok niya. Pablo, tulungan mo akong hanapin si Tyler. Dati, sinabi ni Ivy na kay Tyler ang mga bata. Bagamat hindi malamang, kinailangan ni Michael na harapin si Tyler para malaman ang katotohanan ngayong ang isa sa mga kambal ay hindi biologically related sa kanya. Sabi ni Pablo, nabalitaan ko na nagpunta ang lalaki na iyon sa Thailand pagkatapos niyang magpakapon. Kukunin ko ang mga kampon ko doon para tumulong sa paghahanap sa kanya. Patuloy ni Jordan, pumunta ka sa Orlando at dalhin mo sa akin si Rachel Quinn, ang matalik na kaibigan ni Ivy. May isang bagay na kailangan kong personal na tanungin siya tungkol sa. Si Rachel ay isang mahina at mahinang babae lamang, kaya hindi isang isyo ang pagdadala sa kanya. Oo, Ginoong Jordan, sabi ni Pablo. Naalala ni Michael ang sinabi ni Professor Gunn kanina. Ang kambal ay may dalawang ama dahil si Ivy ay natulog sa dalawang magkaibang lalaki sa maikling panahon. Sa oras na iyon, sina Michael at Ivy ay parehong nakatira sa villa sa Orlando, at magkasama sa parehong kama sa gabi. Gayunpaman, magtatrabaho si Michael sa Ace Corporation pagkatapos makipagkaibigan kay Ivy sa umaga. Kaya, ang tanging posibilidad ay ang ama ng isa pang kambal ay pumunta sa villa ni Michael upang matulog kasama si Ivy habang si Michael ay nasa trabaho. Napakuyom ng mahigpit si Michael sa kanyang mga kamao. May nangahas talagang pumasok sa kanyang pribadong villa para magpakasariwa sa kanyang asawa. Ilang buhay sa tingin niya ang mayroon siya. How dare he provoke me? Sa oras na iyon, inihayag na ni Michael ang kanyang tunay na pagkatao, at walang sino man sa Orlando ang maglalakas loob na saktan siya sa ganoong paraan. Patuloy na nag-utos si Jordan, pumunta ka sa Rose Garden Villa sa Orlando, kung saan ako nakatira noon at kinokolekta ang footage ng surveillance camera. Subukan at tingnan kung mahahanap mo ang footage mula 10 buwan na nakalipas. At saka, kailangang tanungin ang mga security officer at guard. Tanungin sila kung may nakalusot sa villa noong umaga 10 buwan na ang nakakaraan. Oo. Patuloy na kinilala ni Pablo, ngunit nagtanong pa rin siya, Mr. Jordan, ano ba talaga nangyari? Hindi kaya sa iyo ang kambal ni Ivy. Hindi rin tagalabas si Pablo, kaya hindi na rin kailangang itago ito ni Michael sa kanya. Ang isa sa kanila ay sa akin. Yung iba hindi. Inaasahan ko na ang manliligaw ni Ivy ay papasok sa aking tahanan pagkatapos kong umalis para sa trabaho tuwing umaga. Galit na galit si Pablo nang marinig niya iyon. Damn! Hindi talaga alam ni Ivy Camden kung ano ang makakabuti sa kanya.
How dare she do that sa'yo? Panigurado, Mr. Jordan, talagang tutulungan kitang mahuli ang lalaking iyon at balatan siyang buhay. Matapos ibaba ang tawag, hinawakan ni Victoria ang kamay ni Michael at magiliw na sinabi, "Honey, huwag kang masyadong magalit. Bakit hindi ka umuwi at umidlip para makapagpahinga?" Umiling si Michael at sinabing, "Paano ako makakatulog ngayon? Victoria, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Pauwiin muna kita." Pinauwi ni Michael si Victoria bago tinawagan si Frank para ipaalam ito. Bumantong hininga si Frank at sinabing, "Hindi ko akalain na si Ivy Camden, isang babae mula sa second tier na pamilya sa Orlando, ay maglalakas loob na maging walang kabuluhan upang lokohin ka sa ibang lalaki kahit na malaman ang iyong pagkakakilanlan. Ginoo. Jordan, huwag kang masyadong magalit. Kung tutuusin, hiwalayan mo na siya, at hindi mo na siya mahal. At least siya ang ina ng anak mo." Sabi ni Jordan, "Pinananatili ako ni Ivy Camden sa dilim ng napakatagal. Kailangan kong maghayganti sa kanya." Ginoo. Jordan, paano mo gustong maghayganti? Tanong ni Butler Frank. Ang pinakamahusay na paraan upang maghayganti laban sa isang walang kabuluhan at materyalistikong babae tulad ni Ivy ay ang gawin siyang walang pera. Hindi ba siya ipinagmamalaki ngayon na ang mga Camden ay nagkakahalaga na ngayon ng 12 bilyon? Ibabalik ko sila sa dati nilang dating. Sinabi ni Jordan, "Ay ando ang lahat ng mga bagay na nagawa ko upang matulungan ang mga Camden sa Orlando dati. At, selyo ang Ivy Residences." Oo, Mr. Jordan. Matapos magbigay ng mga tagubilin kay Frank, tinawagan muli ni Michael si Kayden. Mr. Hudson. Medyo natakot si Kayden matapos matanggap ang tawag ni Jordan. Sabi ni Jordan, "Kayden Huxley, hiwalayan mo kaagad si Ivy Camden nang hindi siya binibigyan ng kahit isang sentimo. Bawiin ang lahat ng kontrata at proyekto na tinulungan ng iyong pamilya sa Camdens na makamit sa nakalipas na 6 na buwan. Kung hindi mo kaya, gagawin ko ito para sa iyo." Nagmamadaling sinabi ni Kayden, kaya ko. Matagal ko nang ayaw sa babaeng iyon, at hindi ko siya bibigyan ng kahit isang sentimo. Sa lalong madaling panahon, sa Orlando, Westlake Villa. Biglang dumating si Herman sa villa na naguguluhan. Nakaakbay si Diana kay Lucky at masayang nakikinig sa himig. He cursed when he saw Herman, "Bakit ka ba nanggugulo? Hindi ba pwedeng maging mas mature katulad ng iyong nakababatang kapatid?" Sabi ni Herman, "Nay, masamang balita. Maraming mga kumpanya na aming pinagtatrabahuhan ang nag-withdraw ng kanilang mga pamumuhunan at tinapos ang kanilang pakikipagtulungan sa amin. Ang lupang kinaroroonan ng Ivy Residences ay may binili rin." Ano? Kinilabutan si Diana. Agad na sinabi ni Ivy, "Nalaman ko na ng malinaw. Pumunta si Ivy sa test center para kunin ang ulat ngayon. Hindi pala kay Michael ang isa sa kambal." Si Diana, na nasa edad 80, ay labis na nabigla. Sa kanya ang isa sa kambal, at ang isa ay hindi. Napakatanga ni Ivy. Ang kanyang lolo ay dumaan sa matinding problema upang mahanap siya ng isang mabuting asawa tulad ni Jordan. Bakit hindi niya siya pinahalagahan? Oo nga, mas maganda kung si lolo ang nag-ayos kay Michael na pakasalan si Elle. Hinding-hindi gagawin ni Elle ang gayong katawa-tawang bagay. Sabi ni Herman. Umiling si Diana at sinabing, "Tawagan mo agad si Ivy. Gusto ko siyang makausap."